Mula sa mga tradisyonal na paraan ng pagpoprotesta, nagbabago na rin ang muka ng pakikibaka. Muli, ang tao, ang bayan! Ngayon ay lumalaban! September 21, 2025, nakiisa sa kilos protesta laban sa korupsyon ang grupo ni Wovi at Sea, mga estudyante ng UP Diliman. Yung content po namin, yun, alluding to the failed flood control projects. Lalo na kasi alam natin, ang dami talagang namatay dun sa mga baha na nagdaan the whole year round. So, kami dumating dito na, ewan ko, nakita ng mga taong putik, dressed na taong putik nung araw na yun. Oh, bakit taong putik? Siguro yung we want to show yung absurdity talaga ng living conditions na hindi kasi siya nakikita ng mga politiko ng mga, lalo na yung mga nepo babies, di ba? Parang, pero it's very real to a sense na gusto talaga namin na kahit makita lang yung picture na covered sa putik yung mga tao, yun yung absurdity ng palpak na flood control projects ng gobyerno. Sa kabila ng mga estudyanteng taong putik, Pero mga 80 kayo sa loob. Oh, umabot kami ng may katulad naman ni Wovi Villanueva na paralegal at safety marshal na umaalalay sa mga rallyista. Isa siya sa mga inaresto at binugbog ng pulis. Anong duties mo? So ensuring na lahat ay safe, pero sadly, ako yung nahuli. So the tables have turned. Bakit ikaw nahuli? Because as a security marshal and the paralegal, last man out. Dapat, I wanted to ensure that everyone was safe. Pero when I noticed, may pinaglalaroan na isang lalaki na mga 4 na pulis na naka-full on riot gear. Even the riot shield, binabash na siya ng riot shield. They weren't even trying to restrain him anymore for arrest. That's when I approached them, hands up, nakataas yung kamay ko noon. Nagsasabi ako, sir, baka pwede na yan dalhin sa likod. Okay na yan. Baka pwede na siyang i-process. Tama na yan. Tapos, doon nila ako hinawakan dito sa damit ko. Tinanong nila, bakit sino ka ba? Doon ako nagpakilala. Para legal ho ako, gusto ko lang ma-ensure yung safety niya. Tapos doon na rin ho ako kinaladkad. May sumisipa sa akin sa likod, pinaghahampas ako sa ulo, ng yantok. Tapos minsan closed fist na sinasapak sa mukha, dito sa abdomen. And hindi lang siya experience ko. Halos lahat ng na-aresto, yun yung na-experience nila. Pagkatapos mai-detain ng 4 na araw, nakalabas din si Wovi matapos makapagpiyansa. Sa kabila man ng naranasan ni Wovi at Sea, mas nanindigan pa silang ipaglaban ang tama. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.